Ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw. Pala na record. Wait lang. Hindi na sila makapasok. Ayan, ni-record ko na po. What are the skills required by the technician or pastry cook or cook, patissier that is included in the following? Okay. So ito naman po yung mga required skills ng gumagawa ng tinapay. So kapag gagawa tayo ng pandesal at kung ano pang bakery products yan na kailangang masahin, kailangan pong mahusay tayo magmasa. Okay? Magaling ba kayo magmasa? Ayan. First is, so let's define the meaning of kneading. Yan. Yan. Kneading is a process in the making of bread or dough. It is used to mix the ingredients and add strength to the final product. So kneading is a process that warms and stretches gluten strands, eventually creating a springy, ibig sabihin yung elastic dough. Yan. So, panoorin niyo po kung paano ang tamang pagmasa para may idea po kayo kung pagdating po sa actual, at pwede niyo po itong balikan, itong recorded video na ito, pag medyo hindi niyo po masyadong ma-recall sa actual. Ayan. Ayan po, yung iba dyan, nagdadagdag sila ng flour, pero hindi siya kasama dun sa itinimbang mo o sa tinimbang mo. So, mali po yun. Dapat dun mo siya kukunin sa mismong timbang na. Dahil kapag nagdagdag po tayo dun sa hindi naman tinimbang, additional po yun. Magiging inaccurate na yung recipe ninyo. So, pupush mo siya dito sa iyong, sa palm mo, push lang ng paganon. Kala nyo daling-dali, ano? Kala nyo dali, no? Pag nando na, napuprostrate tayo. Bakit ang tagal bumuo? Mabuo.
tapos na siya magbilog. Ang smooth na nung dough niya. Makinis na. Okay, so next. So recipe of good baking. Okay, so ano po ba ang pagkakaiba ng, itong tanong ko, ano po ba ang pinagkaiba ng tinimbang sa sinukat? Tinimbang ngunit kulang. Charot. Tinimbang sa sinukat. Ano yung pinagkaiba ng tinimbang sa sinukat? Hindi nga. Tama. Ayun. So, sukat po ay size. And then, timbang ay yung bigat. Ayan, talagang may cum laude na tayo, Lini. Ayan. So, sabi nga, weigh all ingredients. Ibig sabihin, timbangin mo ang lahat ng ingredients and do not measure them. So, ano nga yung pinagkaiba niya? Weight is measured by scaling ingredients on the same set of weighing scales. Okay? O, halimbawa po, gaya yung kanina sinabi ko, pagdating po kasi sa baking, ang i-apply po natin na sa pagtitimbang ng mga ingredients, kailangan po ay yung same set ng weighing scale. So kapag grams po ang gagamitin para mas maging accurate. Gaya yung sinabi ko nakaraan. Grams po. Pag grams, grams lahat. Pag cups, cups lahat. Since nga nagre-range yung sukat ng cups, 'di ba? May minsan na kapag tinimbang mo siya sa weighing scale, iba yung iba yung timbang. Nag-iiba-iba. Okay? Then, mas magiging accurate kung ang gagamitin natin ay grams. At kung nagiging consistent yung recipe. Ayan. So, kapag ang given is naka-cups or halimbawa tablespoon or ml, so kailangan po nating mag-convert. Okay? So, para mas malinawan kayo, bibigyan ko po kayo ng example. Nakalagay dyan, 1 kilogram of flour ay may bigat na, or 1,000 grams. So, yung 200 grams of sugars weighs 200 grams. So, yung 1 cup of water measures 250 ml. So, pag ml po, kung ano siya, ang amount nito, papalitan mo lang siya ng unit in grams. So, kapag 1,000 ml, 1,000 grams. 250 ml, 250 grams. So, kailangan lahat ng unit ng bawat ingredients ay naka-grams. Gets? Gets po? Okay, thank you. Ayan, so sabi ko po, kailangan pare-pareho ang gagamiting unit. Okay? May mga measuring cup kasi na medyo may slope yung paganon o kaya may curve, merong iba na straight lang. So syempre, nagbabari din o nagbabago din yung weight ng ingredients. Next. Volume measuring by cup. So water weight is the same as volume. Kapag 1 kilogram, it measures 1 litro, 1 liter weight kilogram. Saan na ba? 1 cup of flour measures 250 ml. It weighs 120 grams to 150 grams. Kapag 1 cup of water, it measures 250 ml. It weighs 250 grams. Ayan, so dito na tayo sa volume measuring by cup is good, but the density ng bawat ingredients is different. Kaya naman, you'll get a different weight from each ingredient. Yan. Ga-calculate na tayo. Malapit na tayong matapos. So sabi ko nga, total dough weight
is referred to as the sum total of all ingredients na minix na natin para maging isang buong dough. Okay? So total dough weight, pinagsama-sama na po natin yung lahat ng ingredients. Sukal, flour, sugar, salt, andyan na yung yeast, yung milk, oil, egg, ayan. So once na ito po ay na-combine na mix na, and ma-form natin into dough, that is called the total dough weight. Okay? Pag tinimbang na. Okay? AP. So ito po yung mga term para ma-familiarize ninyo, no? Mga acronyms. AP means as purchase cost. Pag sinabing AP as purchase cost, ito po yung halaga na pinili natin. Halimbawa ay asukal. Magkano po ba ang kalahating asukal? Magkano kalahating kilong asukal ngayon? Puti. Maingay po. Ito puti. Paano po? Maingay po. Hello po. Paano po muna pa-mute? Ako na mag-mute. Ayan. Sino pang maingay? Tatawagin ko yung maingay. Magko-compute. Char. Ayan. Oh, ayan na. So, ano nga yung AP? Pag sinabing AP, ito yung as purchase cost. Ito yung halaga ng isang ingredient na buo pa. Halimbawa, bumili tayo ng kalahating kilo ng asukal. Magkano po ba ang kalahating kilo ng puting asukal ngayon? Kano na ba? Hindi kasi ako namamalengke ng asukal. Pag ako bili na ako ng bili. Magkano na po? Parang 30, ma'am. 30 o pagpalagay na 32. Ibig sabihin ng ang kalahating kilo ng asukal ay 32. So hindi mo naman siya gagamitin lahat, 'di ba? Dahil ang kailangan mo lang is pagpalagay na 1 cup. Okay. So kukumpute natin kung magkano ang halaga ng 1 cup na asukal. So ang tawag doon sa edible portion o yung ginamit mo, kinuha mo sa isang buo, that is what you call EP. Kapag buo pa siya at hindi mo pa nababawasan, that is called AP, as purchase. Okay. Kapag bawas na at na-compute mo na kung magkano yung binawas mo, that is called EP or edible, cost of the edible portion. Gets? Gets po? Yes, ma'am. Okay. So, it is the portion of food that will be served to a customer after the food has been cut and cooked. Okay? Next. Wait. Gumalaw ka. Yan. So, yan. Tayo ngayong huwag muna sasakit ang ulo. Ano? So, meron tayo ditong ingredients. Ito ay ingredients po sa paggawa ng tinapay, pandesal. Ingredients, yung weight niya, unit, lahat ay naka-grams, and then yung AP cost, and then the EP cost. Okay? Bread flour or yung first class flour natin, so bumili tayo ng 1 kilo. So 1 kilogram, i-convert natin siya into grams, so that would be 1,000 grams. Okay? So, ang halaga ng 1 kilong flour, na bread flour ay 38 pesos per kilogram. Okay? So that is, ang ilalagay mo dyan ay 38 pesos per kilogram. Kasi yun yung amount nung ingredients, nung pagkabili mo pa lang. Ngayon, since ang kailangan natin ay 38 din, 1,000 din, 1,000 grams din yung i-consume natin. Kaya, ang nakalagay dito ay 38 pesos. 38 pesos din. Kasi, 1,000 grams din yung ating gagamitin. Next is yeast. Ang kailangan natin ay 10 grams. So, wala naman pong nabibiling 10 grams na yeast. Okay, walang nabibiling 10 grams na yeast. Pero,
Siguro sa palengke may tingi-tingi, di ba? Napapansin niyo ba yung mga tingi-tinging nasa plastic lang? Di ko lang alam kung ilang grams yun. Pero mas bumibili kasi ako nakapack na yung malaki. So, ang isang pack ay 500 grams. Ang halaga ng isang pack is 130. Nasusundan pa ba ako? 130. Okay? So, hindi mo naman siya as in i-consume lahat kasi ang kailangan mo lang ay 10 grams. So, kung i-compute natin, 130 o 130, i-divide natin siya sa 500 times 100 times 0.10. Wait lang. Wait. 130 divide 500. Times 10 is 2.6. 2.6. Okay. Nasusundan po? Ayan, no? Opo, ma'am. Yes, 100. Dito po sa baba ha, tumingin. 130 divide 500. Kasi 500 grams siya, 130 pesos po yung amount ng isang pack, which is 500 grams. So, ang sagot dyan ay 0.26. Ita-times natin siya sa 10. So, ang sagot ay 2.6. Sabihin, 2 pesos and 6 centavos ang halaga ng 10 grams. Gets? Yes, ma'am. Opo. Okay, very good. Opo. Next is, ang kailangan naman natin, 10 grams na salt. So, wala namang nabibili na 10 grams na salt, diba? Bumibili tayo ng 1 kilo. Kaya half. So, ang 1 kilo ay 20 pesos. Tama ba ako? 20 lang ba ang 1 kilo ng asin? Palima-lima lang mambili namin eh. Ay, Yes, ma'am. okay. 20 po. Kasi Okay. 1/4 po ata yung 5 pesos. Okay, so good. Inom muna akong tubig. So, paano nakuha yung 0.20? Same din po sa formula natin dito sa baba. Ayan ha. So, 20, di-divide mo siya sa ilan? Ilan? Saan mo siya i-divide? Ang 1 kilogram ay ilang grams? 1,000 grams po. Ayun, 1,000. Okay, times 10 equals 0.20. The next one is wash sugar. Okay, so 200 grams lang ang kailangan natin. So tinanong kayo magkano po ang kilo ng asukal ngayon? Wash ang kailangan. Bibili ka ng wash sugar. So 38 po ang estimated kong price ng 1 kilong wash sugar. Okay? So 38, i-divide mo siya sa 1,000 grams. Okay? Equals 0.038 200 pa, ma'am. times 10. 200. Times 200 po. Ay, nga pala. Sorry naman. Times 200, sorry. Equals 7.6. 7.6. Then next one is, alam nyo na, 200 grams ulit na vegetable oil. Okay, so di ba nabili tayo ng tigwa 1.5 lang, di ba? 1.5 liter. Hindi siya kilogram, sorry naman, hindi ko napalitan. 1.5 liter, so 100 pesos yun. So kapag kinonvert mo siya, 1.5 grams na. 1.5 grams. So 100 ulit, i-divide mo siya sa 1,500 equals, i-times mo siya sa 200. Ang sagot ay 13.3. Okay. Next is water. So, bakit blanco to? Okay. Libre ba ang tubig sa inyo, mga ma'am, sir? Opo, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So, hindi ko na siya nilagyan ng amount. Maliban na lang kung bibilhin nyo yung tubig. Kung kayo ay
bumili ng mineral water, social. So doon na lang tayo sa flowing, para walang gastos, dagdag gastos pa yun eh. So wala na siyang amount. So i-total mo lang tong EP cost. So ibig sabihin, ang isang buong recipe mo ay nagkakahalaga ng 61.7. So 62 na yan. Okay? So ang total dough weight, yan po, yan yun. Yan yung weight, total dough weight. Pag pinagsama-sama lahat ng ingredients na ito, yan, ang lalabas ay 1,870 grams. Okay? So, dito na tayo. May next pa ba? Oh, yan. So, 1,870 grams. Ito na pala yung sagot. So, yung 1,870 grams, pagpalagay natin na gusto natin ng 30 grams. 30 grams lang ang isang peraso. So, ilang peraso ang kalalabasan ng 30 grams? Kasi usually naman sa isang tinapay o pandesal, nag-aano lang naman yan ng 30 to 40 grams. Masyado na malaki kapag 50 grams eh. Oh. Mga ganito, yan, may pandesal ako din eh. So, siguro mga 40 grams. Ganito kalaki. Diba? May sample pa. Ayan. So, doon muna tayo sa 30 grams. Ito yung sakto lang. So, 1,870 na total dough weight, i-divide natin siya dun sa 30 grams. Ang kalalabasan ay magkakaroon tayo ng 62 pieces na pandesal. Okay. Nagets niyo po? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nabalik tayo ulit. So, naalala nyo tong EP cost, diba? 61.7. So, dito na tayo sa cost per piece. So, paano naman natin kukomputing yung halaga ng bawat piraso? So, expected yield, yan, i-divide natin doon sa EP cost, yung kaninang 61.7. So, 62 pieces, yan na yung expected yield natin, i-divide natin siya doon sa EP cost, which is 62, ground up ko na. So, kakalabasan niya ay piso ang isang piraso ng tinapay. Yan po ay wala pang markup. Gets nyo? Wala pang markup yan. Doon pa lang yan sa pinakang cost mo lang. So, kung magma-markup ka, dagdag ka ng piso ulit. So, dos ng isang pirasong tinapay mo. Kaya maraming kumikita din sa pandesal dahil ang laki din ng tubo. Okay, so gets nyo na ang pag-compute ng ating cost ng ating baked products. Okay, gets na po? Opo, ma'am. Okay. Hindi naman sumakit ang ulo nyo. Mild lang naman yung computation natin. Hayan, so inyong assignment yan. So isi-send ko na lang sa inyo. Papakitaan nyo ako ng malupitang computation nyo dyan. Walang gayahan ha. Ayan, so isi-send ko po ito sa GC and then ipapasa nyo sa akin siguro by Sunday sa next meeting natin pag nag-face-to-face tayo. Pero yung inyong post-test ay sa Sabado. So tayo po ay magre-review ng ating first day ng online class and then itong second day ng ating online class. Okay? So long quiz siya. Then, don't forget to prepare all the laboratory requirements, the personal protective equipment. Alam niyo yung toque. Ayan. So ito kasi ay, sinama ko ba doon? Sinama ko ata doon sa pinapabili kay madam. Mas maganda yung bili na lang. Then, di ba po may allowance naman po kayo for PPE. So, siguro po bayaran nyo na lang po siya once na na-receive nyo na po yung total ng inyong allowance. And then yung hairnet, kayo na po yun. Yung apron, yung non-slippery shoes, sa inyo na po. Face shield, face mask, syempre kailangan yan, sinicheck ko din yan. And then yung personal hygiene kit po natin, which is yung towel po, for personal use, for drying, and for the table. And then, syempre, magdala tayo ng soap.
Dahil syempre, magugas tayo ng kamay and always bring alcohol for your protection. So, puti kasi yung ginagamit namin doon sa previous kong training center, kaya puti yung nakalagay dyan. Pero black po yung ating gagamitin. Maliba lang doon sa taupe o sa chef hat. So, that's it.